Meron pa siyang disturbing and unbecoming. Wow. Nahiya naman kami sa you, sir. Doon sa disturbing and unbecoming. Oo. Bibigyan lang kita ng 3 sitwasyon. Oo, para mabigyan kita ng example tungkol sa disturbing and unbecoming. Una, merong anak ng isang opisyal ang nahuli na tumanggap ng droga galing sa ibang bansa. Pangalawa, yung bantag case na hindi pa man naisasampa yung kaso, guilty na sa inyo. Ganun din yung Teves case na hindi pa man yung 99% mo, 99% na solved na yung kaso diyan sa sa may Pamplona, diyan sa Negros Oriental. Pangatlo, ang disturbing at unbecoming yung na dismissed na 4 years ago yung mga kaso, tapos binuhay mo, tapos dinagdagan mo pa, at kung ano-ano pa. Oo, yan ang disturbing and unbecoming. Hinayo pa ka. Talaga to. Marami talagang mga epal ngayon naglabasan. Sabi ko nga sa inyo, dito mo malalaman kung sino yung mga naka-payroll. Dito mo makikita kung sino yung mga naka-payroll. Oo, tinan mo. Hindi umimik ang Malacanang, hindi umimik yung si Amy Marcos, pero puta yung mga tao ni Tamba, pak. Tinan mo, lahat imikan. Lahat. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing naka-payroll kay Bongbong, pero sigurado ako na naka-payroll ang mga ito kay you know who. Sige, pakinggan nga natin tong sasabihin na to ni Boying Rimulyo. Talaga to si Boying. Buhay ka na naman, lumakas ka na naman. Ngayon ng Department of Justice kung may mga nilabag na batas si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag niya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos at sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kiit ni Remulla, tila nabahiran. Secretary Remulla, tila nabahiran ang dignidad ng opisina ng pangalawang Pangulo dahil sa naging mga pahayag ni Vice President Duterte. Kabilang dito ang sinabi ni VP Sara. Tila nabahiran daw. Tangina, sa totoo lang ang nabahiran ng kababuyan. Yan, Department of Justice. Yan ang nabahiran ng kababuyan. Simula nung nahuli yung anak mo sa kaso ng illegal na posesyon ng droga, na hindi ka umalis sa posisyon mo or kahit man lang sana nag-leave of absence ka habang dinidinig yung kaso ng anak mo, nawala na yung dignidad ng Department of Justice. Di ba, pinagre-resign ka ng tao kahit nga hindi ka na lang mag-resign kahit na mag-leave ka na lang habang dinidinig yung kaso ng anak mo Mantakin mo Hindi ka nag-resign, wala kang delikadesa. Tapos, ang bilis na natapos ng kaso ng anak mo, dismiss ka agad. Dismiss ka agad yung kaso ng anak mo. Di ba yun yung kabahabahala? Di ba yun yung parang kahina-hinala at yun yung medyo nakakatakot na dahil kayo yung nasa posisyon, parang ang daming mga nakabinbin na kaso sa mga korte, pero nauna pa yung pagdidesisyon ng korte sa anak mo na not guilty. So kung meron ditong nabahiran ng kabalasubasan yung opisina, yung opisina ninyo yan dyan sa Department of Justice. Ultimong yan si Clavano na tao mo. Sinasabi na walang karapatan si Pastor Apollo Kibuloy na maging senador at tumakbong senador. Samantalang sinasabi naman ng batas na meron. Yun ang kabahabahala at kahina-hinala sa kung meron man, hindi yung Office of the Vice President, yung pakialaman yung OVP. Wag niyong pakialaman yung OVP kasi itong OVP, I am telling you, nagfa-function ito ng maayos. Sigurado ako na mas nagfa-function ito ng maayos kaysa sa inyo. Tsaka, sino ka para sabihan si VP Sara ng ganyan? Among all of you guys, si VP Sara may pinakamataas na trust rating. Mahiya ka nga sa balat mo, sir. Para na ipahuhukay niya ang bangkay ni Marcos Sr. Maraming salamat sa iyo, Marinela Cardinal. Marinela Cardinal, thank you very much. Mabuhay ka.
ipapatapon sa West Philippine Sea at ang pagpupugot aniya sa ulo ni PBBM dahil sa inis. Desecrates the memory of a person, desecrates Desecrates the memory of the person. Putang ina. Alam mo ba tawag dyan, diktador? Ang dami ng ayaw ipalibing yan. Bukod tangi nga lang si PRD ang nagpalibing dyan. Desecrates the memory of the person. Hindi naman bayani yan. Ayaw nga nilang ipalibing yan dyan. Tanungin mo si Kiko Pangilinan ngayon kung bayani yan. Tanungin mo sila Franz Castro kung bayani yan. Sila Franz Castro, sigurado ako nananahimik lang yun. Pero putya, baka tuwan-tuwa yun eh. Papahukay ni Inday Sara yung labi ni Marcos sa kung sakali man. Walang dinidesecrate, sir. Wala. Because hindi naman sinabi ni Inday Sara sa'yo at sa sambayan ng Pilipino na nakatingin siya sa camera na sambayan ng Pilipinas, I will go to Taguig sa libingan ng mga bayani at huhukayin ko yung labi ni Marcos at itatapon ko sa South China Sea. Sinabi niya yun kay Amy Marcos as a reminder na Amy, tangina ninyo, pag hindi kayo huminto, wala yung tatay nyo dyan sa libingan ng mga bayani kung hindi dahil sa amin. Mahiya naman kayo. Yun lang yun siya. Matatalino naman kayo eh. Bakit iba ang inyong pagkakaintindi doon sa napakalinaw naman na presko ni Inday Sara? Di naman siya doon nag-Chinese, di naman siya nag-Japanese doon. Tagalog ang salita niya doon, minsan nagbibisaya siya. Pero madalas Tagalog. Anong hindi niyo maintindihan doon sa sinabi ko nga kay Amy, tinext ko siya, minessage ko, GC pa nga yun, nandun lahat eh. Di siya sumagot. Sabi ko, pag di kayo nagtino, hukayin ko yung tatay nyo, tapon ko yung South China Sea. Ano ba yun? Deklarasyon ba yun, Boying Rimulya? Kayo dito sa comment section, naniniwala ba kayo na it's a declaration? Kasi pwede kang masaktan doon sa sinasabi ng isang tao kung deklarasyon siya. Katulad nung sinabi niya na nung nakita ko yon sa isip ko, gusto kong pugutan ng ulo eh. Sa isip ko. Sa isip ko lang yun. Sa puso ko lang yun. Dahil nga sa ginawa niya, ganun ako kagalit sa ginawa niya. Ano ba mahirap intindihin nun? Is that ano ba yan? Yan ba ay isang deklarasyon na pupugutan ko siya ng ulo? Di ba kaya nga si Franz Castro na mukhang tanga doon sa ikinaso niya kay kay PRRD. Again, PRRD and Inday Sara are both lawyers. Alam nila yung sinasabi nila whether malalabag ba nila yung batas or pwede ba silang makakasuhan dahil doon sa mga sinasabi nila. Kung ayaw nyo tumigil, sabi nga ni Marulo Torres, kung ayaw nyo tumigil, sabi nga ni Bisayang Rider, ni Bisdak Rider, conditional statement yun. Hindi po yan deklarasyon. Para tong mga abnormal tong mga to. The peaceful state that he must be in, having already perished. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ano yun? So, ano yun, Boying, na kasong pwede mong ikaso kay Inday Sara? Kakasuhan mo siya dahil tinext niya yung GC na pag hindi kayo huminto, hukayin ko yan. Kakasuhan niyo siya sa basihan na yun. Anong ikakaso yun sa kanya? Ayun, sakit-sakit na talaga ng ulo ko sa inyo. Pwede naman kasi kayo manahimik lang eh. Pero putya, ang hilig nyo rin sumausaw. Maniwala kayo. Putay, tingnan ninyo yung mga sasabihin ni Inday Sara tungkol sa inyo. Sigurado ako matatai kayo sa salawal ninyo. Mga kapatid. Diba? Ayan. Yan ang statement ng isang magaling na Department of Justice. Hindi ba kayo natatakot na ang Department of Justice natin, hindi niya alam yung batas? Na yung Department of Justice natin, hindi niya ma-distinguish yung conditional statement versus a threat. Is Inday Sara threatening itong mga Marcoses? Tinreten ba ni Inday Sara si Bongbong Marcos na tomorrow, wag kitang makikita because I will cut your head?
May sinabi ba siyang ganun? Wala naman. May sinabi ba si Inday Sara na mga kapwa ko Pilipino, pupunta ako sa libingan ng mga bayani, huhukayin ko yan? Is it a threat? Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay